Hello mga boss, as usual, yan, nandito na naman kami ni Lindsay. Hinihintay namin ng mama niya. So, Bernes na ngayon dito sa Canada. Wow! Last day na ng trabaho sa linggong ito. Dito 5 days lang ang pasok. Ayan, may share lang ako sa inyo na pagkwentuhan din natin habang naghihintay ako sa mama ni Lindsay. So, ayun, tips ko lang at ito yung diskarte ko nung ako'y nag-a-apply pa Canada. Actually, di po talaga Canada ang target ko noon kasi pag sinabi kasing Canada, para bang naisip ko pag Canada noon para lang yun sa may mga natapos o may mga kaya. Kasi rinig ko noon na pag Canada malaki yung kailangan mong pera para makarating ka dito. Di pa kasi noon uso yung mga agency, parang mga more on direct hiring pa. At yung iba mga kinuha ng pamilya nila, yung mga nandito na kinuha yung kamag-anak, in-sponsor o kaya naman yung mga immediate family, baga pinitisyon. Napaka-imposible para sa tulad ko na ikangay wala naman talagang maipagmamalaki, wala naman akong tinapos. Sa point ako na napakahirap na sitwasyon, walang wala, baon ako sa utang. Pero di ko akalain na dito pala ako dadalhin ng tadhana. So, ang iniisip ko noon makapag Taiwan ako, Japan, hanggang doon yung naabot lang ng isip ko at yung pangarap ko. Hindi ko sa minamaliit yung Taiwan o kung saan man na bansa. Kumbaga hindi man lang sumagi sa isip ko yung Canada kasi nga yung sabi ko parang imposible para sa isang tulad ko. Tips ko lang sa inyo na kapag kayo nag-a-apply, enjoy nyo lang, yung parang hindi nyo siseryosohin sobra. Kung halimbawa kayo may trabaho dyan sa Pilipinas, yung pag-a-apply parang sideline ba, sabit-sabit lang baka sakali. Kasi pag sineryoso nyo tapos nag-fail kayo, hindi kayo nakapasa, yan, doon na kayo magsisimula magsentimento, magreklamo o questionin yung minsan yung taas, ba't hindi mo binibigay sa akin. So maghintay lang tayo ng time para sa atin, huwag tayo magmadali. May mga trabaho pa naman tayo dyan sa Pilipinas, subok-subok lang, huwag titigil. Kahit na ilang beses di makapasa, sige lang. Kasi ako, isang beses lang akong nag-attempt guys, at natsambahan ko naman Canada agad. So may mga kaibigan ako na maraming beses sila bumagsak sa interview, pero dito sila tumigil. Ngayon nandito na halos sila lahat sa Canada, yung mga kakilala ko. May 6 na beses nga bumagsak sa interview. So mayroon pa ako isang tropa na talagang kaibigan ko dyan sa Pilipinas na andito na siya ngayon. Yun, halos talagang sumuko na siya kasi parang iniisip niya hindi talaga para sa kanya yung Canada. Pero lagi ko siyang ini-encourage, minomotivate ko siya na ngayon ka pa ba, sabi ko, ngayon ka pa ba susuko, nasimulan mo na, diba? Baga napakadali na lang ngayon online na lang pag-a-apply, online na lahat pag submission ng mga documents. So di na mahirap yung pag-a-apply ngayon. At sabi ko nga, mag-aantay ka lang naman kumbaga, di kung tawagan ka ulit, edi interviewin ka ulit. Kung di pumasa, edi sunod ulit, antay ulit na naman ng panibago. Hanggang sa nakuha niya, andito na siya ngayon. Balita ko nga, matatapos na yung isang kontrata niya. So magsasign na naman sila ng panibagong kontrata, di ba? So yun lang yung ibig kong sabihin, na sana ay ma-realize ng iba nating gusto nang sumuko sa pangarap nila na mag-apply sa ibang bansa. Kaya, lalo na dito sa Canada. So tuloy lang. Tapos tayo pa ba, di ba? Tiyaga-tiyaga lang, tiis. Tapos ayun, mamumuhunan ka talaga din ng pera. Siyempre pag apply, oras, lalo na yung oras.
Ako noon nga, sabi ko sa inyo, pumunta pa ako ng mga computer shop. Yung baon ko sa trabaho, pinang computer ko lang kasi wala ako ng cellphone para lang makapag apply ako sa online sa work abroad. Nag sign up ako dyan, naglagay ako dyan ng mga resume ko, tapos hinahanap nila may mga experience, ex abroad. Halos patigil na rin ako noon parang hindi mo talaga akalain yung, naniniwala talaga ako doon na hindi masusunod yung plano mo. Kung ano yung plano ng Panginoon sa'yo, yun talaga ang masusunod. Akalain nyo yun pa-out ako sa trabaho, may nagbigay sa akin ng flyers. Kumbaga wala na, tumigil na ako nun parang nag-aantay na lang ako may tumawag sa online, kasi may mga sinabit nga ako sa online na mga agency. So wala na tawag, hanggang sa yun nga, may nagabot sa akin flyer. Sa dami nang nalabas, libo-libo yung nalabas sa gate na yun, isa ako sa nabigyan. At ito namang tropa ko ay pinilit niya talaga ako na puntahan namin. At yun nga, kasi nagdududa nga kami kung totoo nga ba talaga yun, kasi Canada nga parang napaka-imposible naman, tsaka libre, wala kang babayaran. Doon ko rin na-realize na oo nga, ba't hindi ko subukan, tsaka wala namang babayaran. Doon nga kami napunta sa iPAMS, yun yung naging agency na tumulong sa amin para makarating kami dito sa Canada. So naikwento ko lang guys, at nasa ganun magkaroon kayo ng idea, ma-motivate kayo, lalo na doon sa mga nag-a-apply na hanggang ngayon hindi pa rin makapasa. Tuloy lang, huwag kayong susuko, lalo na kung marami na kayong binigay na oras, di ba, sa pag-apply. Namuhunan na rin kayo sa mga requirements, tuloy nyo na, darating din yung time na para sa inyo. So ayun lang, salamat sa inyong panonood. Sana ay lahat tayo pagpalain sa araw-araw. God bless sa inyo lahat mga boss.